Bethlehem in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. And when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child and Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Sa umaga nito, mga kapatid, atin minsan tunghayan ang salita ng Panginoon at ang pamagat po ng aking mensahe para sa ating sa umagang ito, the visit of the wise men. Ang pagdalo o ang pagbisita ng mga matatalinong tao. Dakilang Diyos, sa umagang ito, minsan pa kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ipinagkaloob mo sa amin kung saan kami pwedeng magkatipon, Panginoon, upang pasalamatan ka at gunitain, Panginoon, ang kaarawan kung kailan, Panginoon, ikaw ay pumarito dito sa mundo upang ipahayag ang iyong pagmamahal sa amin at upang bigyan kami ng kaligtasan at katubusan, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-digest namin ang iyong mga salita sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maaari na po kayong maupo. Praise God. Marami pong katanungan marahil sa inyong kaisipan. Nagsiselebrate ba tayo ng Pasko? Mga kapatid, unang-una alamin natin, ano ba ang ibig sabihin ng Pasko? Para sa akin, mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi sinilang December 25. Amen. And everybody say Amen. Amen. Now, kung atin pong tatalakayin ang kasaysayan, unang-una po, dapat natin ilagay sa ating kaalaman, sa ating kaisipan. Ang December 25 po ay talagang kapaskuhan o kapiestahan ni Saturnalia. Saturnalia is the god of darkness. Si Saturnalia, mga kapatid, ay Diyos ng kadiliman. At ang kanyang kapiestahan ay December 25. Ngayon, bakit nagkaroon tayo ng Pasko sa December 25? Ito ba ay pagsanayon o pagkakaisa sa mga pagano na nagsiselebrate ng kapiestahan ni Saturnalia, December 25? Wala tayong kaugnayan, mga kapatid, sa kapiestahan ni Saturnalia. Bagamat December 25, mga kapatid. Now, titingnan natin ang history. History will tell us that December 25 is the feast of Saturnalia, which is the god of darkness. But then, mga kapatid, ang mga Kristiyanong tunay na nampalataya sa Panginoon ay nais po nilang ma-refute ang kapiestahan ni Saturnalia. Sabi nila, hindi mag-celebrate din tayo ng kapanganakan ng ating Panginoon. So, mga kapatid, in contrast sa ating kapanahonan, kapag mayroong pro-rally, mayroong anti-pro. Mayroong anti-rally. Magkasabay, mga kapatid, sa isang araw. Pag nagrarally yung mga pro, nagrarally din yung mga anti. Gusto ng mga anti na mabaliktad yung pro. Gusto ng mga pro, mabaliktad yung mga anti. And everybody say Amen. Amen. So, nung nagpasko po o nagpiesta ang mga pagano in celebration or in honor
of their God, which is the God of darkness, Saturnalia, sabi ng mga Kristiyano, kontrahin natin. Mag-celebrate din tayo ng Kapaskuhan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sinong nanalo sa palagay niyo? Sinong nagtagumpay? Ang pagano, hindi na nagsiselebrate mga kapatid ng Feast of Saturnalia. Nakisabay sila sa Kristiyano, i-celebrate ang Kapaskuhan, kapanganakan ng ating Panginoon. Sino nagtagumpay? Now mga kapatid, you can celebrate the birth of the Lord Jesus Christ in the day of the year. Amen. And everybody say amen. Amen. Pero nga, bakit sinasabay natin mga kapatid December? Mag-celebrate ka kayo ng Pasko sa February, o di kaya sa Abril, o di kaya sa Mayo. Okay lang ba sa inyo? Mag-celebrate tayo kapanganakan ng Panginoon sa Abril? Isabay natin sa kanyang kamatayan. Balagay ko mga kapatid, hindi naman natin nararapat, ano? Magkakaroling kayo mga kapatid sa Holy Week. Nahalata lang tuloy tayo, hindi tayo sanay sa karoling mga kapatid. Gawin natin ang Pasko sumabit, parang hindi tumama. Praise God! So mga kapatid, diyan nagsimula kung bakit nagkakaroon ng celebration, December 25, ang Pasko. Okay? Tungkol naman po sa Christmas tree. Bakit may Christmas tree? Martin Luther, kung kilala nyo, the great reformist. One time mga kapatid, pag-uwi niya, Brother Billy, December, tulukot naman sa bahay. Samantalang dumaan siya sa mga kakahuyan, nakita niya roon yung isang punong matayog mga kapatid. At sa background ng punong matayog ay nakikita yung kumikislap na mga bituin. At ang punong matayog na ito na puno ng mga snow, ay nakikita niya sa background na kumikislap yung mga bituin. Sabi niya, ang ganda niyan siguro kung mayroon sa loob ng bahay. So history will tell us mga kapatid that Martin Luther cut a tree. Pinutol niya yung puno, kumuha siya ng puno, pinutol niya, at doon sa kanilang bahay mga kapatid, nilagyan niya, dinala niya pati yung mga snow. Sabi niya, masaya siguro kung mayroon dito sa bahay. At noon mga kapatid, wala pa sila mga Christmas lights. Wala pa mga patay sindi mga kapatid. Kanyang ginawa niya ng mga reflectorized na mga bagay na kapag iniilawan mga kapatid ay kumikinang at nagiging masaya ang kanilang kaloob ng kanilang bahay. Hanggang sa nag-develop ngayon mga kapatid, palakihan ng Christmas tree. Hanggang ngayon mga kapatid, papalamihan ng Christmas lights. Yun po ang history. But then mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat na ipinanganak ang ating Panginoon. Amen. Ulit kong sasabihin sa inyo, pwede po kayong mag-celebrate any day of the year sa birthday ng ating Panginoon. Not necessarily December 25. No, mga kapatid. But then, nakikisabay po tayo, sumasabay po tayo sa season. Mag-aani ka kayo ng mangga na hindi tagbunga ng mangga. Ano kaanihin mo? Ha? May aanihin ka kaya? So, sabayan mo ang season. Kung season ng milling sa Negros mga kapatid, dami ng sugar centrals doon, more than 25 sugar centrals. Dahil puro tubo ang tanim. Pero may milling season. Hindi ka pwedeng magpamil, hindi ka pwedeng magpagiling ng tubo mo kapag hindi milling season. Dahil sarado yung mga centrals. Bagamat maraming centrals, ay hindi po sila nagbubukas ng pagdidiling ng tubo hanggang hindi milling season. So antayin mo mag-milling season bago ka magpagiling ng tubo. Dahil sa milling season mga kapatid, yan sila nag-harvest ng tubo. So seasonal. Ganon din mga kapatid, may mga puno, may mga pananim na sa season dapat nararapat. Huwag mong anihin ang hindi pa season. Masasayang ang bunga. And everybody say amen. The same thing with the same premise, the same principle, huwag kang mag-celebrate ng Pasko kapag hindi Disyembre. Dahil kung mag-celebrate ng Pasko na hindi Disyembre, parang hindi tama, ano? Ikaw lang mag-isa,
But then mga kapatid, let's not talk about it. My message today is the visit of the wise men. Common to many nativity scenes commemorating the birth of Jesus Christ is the presence of the three. Three, ang sabi ng note ko. Three wise men na nagpapakilala imply that these men, three in number, visited Jesus while still in a manger. Tingnan nyo mga kapatid. Kung mayroon kayong makikita ang nativity scene na saan nakahiga yung sanggol, nasa sabsaban, andun yung mga hayop, nandun yung mga shepherd, at nandun yung three wise men. Ilagay nyo sa kaisipan nyo ha, huwag nyong kalimutan. But is this what the Bible really teaches? But there are some interesting features of this story. Matthew did not tell us who exactly were these wise men from the east. Hindi po sinasabi ng Biblia kung sino talaga itong mga wise men na ito. Some think that they were a group of priests from Persia. Ang akala ng iba nagsasabi sa history na ito ay mga saserdote sa Persia. Others naniniwala that they believe that they were astrologers from Babylon. Ito ay mga naniniwala sa mga nakikita nila sa mga bituin na nanggagaling sa Babylonia. How many were there? Ilan ba mga kapatid talaga? No actual number was given in the book of Matthew. Wala pong actual na numero kung ilan ang wise men na bumisita sa ating Panginoon. But all we know is that there are three types of gifts mentioned. Matthew 2:11. But the quality of gifts does not necessarily imply the quality of givers. And everybody say amen. Tatlo pong kanilang regalo dala. We have the gold, the myrrh, and the frankincense. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na dahil tatlo ang regalo ay tatlo lang ang nagbigay. Hindi po natin alam. Okay? So, wala pong specific na numero kung ilan talaga ang wise men na bumisita sa ating Panginoon. Now, take note again. What was the nature of the star? Mayroon po silang star na sinundan. Actual ba ito na star? Anong ibig sabihin ito, Brother Billy? Some say, or maybe it is the planet Jupiter na napakaliwanag, and usually the planet Jupiter is associated with the word of kings. Ang planet